Mula sa kanilang mga state-of-the-art fighter jets, napakaraming mga naval fleets hanggang sa mga hindi mabilang na mga magagandang gamit sa pakikidigma. Ayon sa mga lobas na balita ay silang tinuturing ngayon na may pinakamalaking tank fleet sa buong mundo at malakas na air force na may libo-libong mga aircraft. Sa ngayon ay mas Tsaka mga utol, kung hindi ako nagkakamali sa lakas parang pangalawa o pangatlo itong China next sa United States of America. So palitan lamang sila sa number 2 position ng Russia. Okay, napakalakas nito pati sa personnel. Ngunit sinasabi nga ng karamihan ng ilan kung sundalo pag-uusapan ay likas na mas mahuhusay ang mga Pilipino sundalo. Okay, kumpara sa sundalo ng China. Ngunit mga utol, kung kagamitan pag-uusapan ang susunod namang gera. Kung gegera, ang susunod namang gera ay batuhan ng missile. 'Di ba? Yung paulanan ng missile. So doon pa lang talo na tayo. Hindi naman lusoban yan na tao sa tao, barilan. Hindi naman ganun So dun pa lang talagang alam natin kung anong kalalagyan natin dyan sa China. At China po kung hindi ako nagkakamali China ang pinakamalakas na naval force sa buong mundo. Okay? O pinakamarami kung hindi ako nagkakamali. Pero kung US pa rin ang kanilang pagbabasihan ng lakas, kahit na mas marami silang asset ng naval, feeling ko hindi pa rin sila uubra sa United States of America. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Okay mga utol, napaka-interesting nitong next topic natin dahil ito'y may kinalaman pa rin sa tensyon natin with China. Pero ito'y matindi. Ayan Grabe. Ito pala mangyayari sa Pilipinas kung aatakihin tayo ng China mula sa himpapawid. Aerial attack mga utol. Ito'y mula kay Kasaysayan Pinoy. Paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video. And game na. Ayan, may disclaimer pa yan. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi na mabilang kung ilang ulit nang tinira ng water cannon ng China ang ating mga tauhan na mag-ahatid lamang ng supply sa mga sundalong nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Noong Marso, sinadya din nilang banggain ang ating unay sa May 4 at noong Mayo, hinaras din nila ang ating mga tauhan at inambaan gamit ang palakol, mga kutsilyo at kung ano-ano pang armas, mapalayas lamang tayo sa ating teritoryo. Hindi na din mabilang kung ilang beses nang nag-dangerous maneuver ang China para lamang itaboy ang ating mga barko. Nagkaroon na din ng insidente na kung saan sinilaw naman nila gamit ang laser ang ating mga tauhan na nakasakay sa ating mga patrol vessels. Sa totoo lang, napakarami ng insidente na nangyari dyan sa West Philippine Sea kung saan tayo binubuli ng China at hindi na yan bago mga utol. O kaya sabi nga ng DFA, more or less 170 na diplomatic protest ang naipasa natin sa China at yung mga bagay na yan ay nakarating na sa United Nations mga utol. So hindi na ito bago at ito ay pilit pa rin tinututulan ng Pilipinas. Okay mga utol, mamaya ay tutuloy pa natin kung ano pang pwede nating sabihin tungkol sa mga pambubuli na to ng China. Pero ano nga ba mangyayari pag inatake tayo ng China? Tuloy na natin to. Ang lahat ng ito ay nangyari sa karagatan na bahagi ng ating teritoryo pero pilit nilang inaangkin. Noong mga nakaraang linggo ay medyo tahimik na sa karagatan at wala lang ganoong tensyon tulad ng pag-water cannon sa ating supply team. Subalit tila hindi pa pala tapos ang China at ang kanilang pananahimik ay preparasyon lamang pala para sa panibagong pag-atake at panghaharas sa ating mga tauhan. Bukod kasi sa karagatan, nagsimula na din ang kanilang puwersaan harasin at atakihin ang ating mga barko at tauhan sa himpapawid. Pinatutunayan nilang hindi talaga silang natatakot kahit na kanino man at hindi sila magpapapigil sa kanilang mga gagawin kahit pa ilang beses na silang pinagbawalan ng iba't ibang mga bansa sa kanilang ginagawang pangharas.
Lahat halos ng klase ng pangaharas na ito ng China ay hindi naging maganda ang pananaw ng ibang mga bansa at marami ang hindi ito ikinatuwa. Subalit hindi pa man tayo nakaka-move on sa pangaharas ng China sa mga tauhan natin sa katubigan ng West Philippine Sea. Heto at sa ere naman sila umaatake. Tila nagpahinga muna sila sa pangaharas ng ating mga tauhan sa karagatan at nais naman tayong bulihin sa ating himpapawid. Ang malaking wala nang no? Kumbaga, wala nang masuluyingan dito no? Sa ere, sa airspace mismo natin at sa katubigan natin. Binubulit tayo, including ating mga ordinaryong mga mangingisda. Ayaw nilang hayaan makapangisda sa mismong teritoryo ng Pilipinas. O ginagawa nila yan sa atin. Bakit nga ba nila ginagawa? Isa lang ang layunin nila. Maitaboy tayo at tuluyan nilang maagaw ang ating teritoryo. Okay? Yun lang po yung layunin yan, mga utol. Mamaya may sasabihin pa ako tungkol sa mga ilan ko nabasa hinggil sa mga pakay nitong China. Pero one thing's for sure, yun lang naman ang pakay nila maagaw ng tuluyan yung mga teritoryo natin at masakop nila yung buong South China Sea. Okay? Katanungan ngayon, kaya na ba nating depensahan ang ating ere mula sa mga nanghihimasok dito? At gaano nga ba katibay ang ating puwersa pagdating sa himpapawid? Kung sa karagatan at kalupaan ay medyo dehado tayo sa China, paano kaya pagdating sa himpapawid? Ano nga kaya mangyayari kung sakaling atakihin tayo ng China mula sa ere? May laban nga ba ang Pilipinas? Ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay binubuo ng tatlong sangay. Ang hukbong katihan, panghimpapawid at ang hukbong dagat. Ang Commander-in-Chief sa tatlong sangay na ito ay ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Kasunod niya ay ang Secretary of National Defense na si Gibo Teodoro at ang Chief of Staff na si General Romeo Bronner. Ang ating defense sector ay makakatanggap ng nasa 282.7 billion pesos na budget para sa taong ito, samantalang noong nakaraang taon ay nasa 203.4 billion pesos lamang. Ang Pilipinas ay ranked 28 sa may pinakamaraming reserved personnel sa buong mundo. Pang 16th naman at 14th ang Pilipinas pagdating sa dami ng ating frigate fleet at lakas ng naval corvette fleet. Ayon sa mga eksperto, malaki ang tsansa ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas ay magiging superpower sa hinaharap. Kung ipagpapatuloy ng ating gobyerno ang pagmomodernisa ng ating hukbong sandatahang lakas. Upang mas mapalakas pa ng Pilipinas ang AFP, inilunsad nito ang 15 Years Modernization Program na nagsimula noong taong 2012 at inaasahang matatapos sa taong 2027. Binubuo ito ng tatlong parte o horizon. Ang unang bahagi nito ay mula taong 2013 hanggang 2018, ang second horizon ay mula taong 2018 hanggang 2022 at ang pinakahuli at kasalukuyang bahagi nito ay nagsimula noong 2022 na matatapos sa taong 2027. Sa huling bahagi na ito ay kukuha na din ang Pilipinas ng sarili nitong submarine para sa ating Navy. Sa programang ito, maraming mga makabagong kagamitan ng nakuha at nabili ng Pilipinas upang masiguro ang seguridad ng ating bansa mula sa mga nanghihimasok sa ating teritoryo. Pero trivia muna tayo, mga utol. Alam niyo bang nung panahon ng tatay ni President Bongbong Marcos na si President Ferdinand Marcos, isa tayo, ang Pilipinas ay isa sa pinakamalakas na naval forces dito sa Asia. O hindi, kung hindi man pinakamalakas, isa sa pinakamalakas. Okay? At etong mga kagamitan nito, modernisasyon ng mga kagamitan na to, noon pa niya naiisip dahil alam niyan darating ang punto na ito. Na pagkatapos ng kanyang termino nung siya'y mapaaltalsik sa pwesto, hindi na pinagpatuloy ng mga sumunod na presidente. Okay? Kaya tayo na pag-iwanan pagdating sa sandatahang lakas at sa kagamitan. Okay? Pero noon pa man, para na po-foresee niya na itong future na to na pagdating ng araw ay bubulihin tayo ng mga kapitbahay nating bansa. Ayan na nga, nangyayari na. Would you imagine kung nagpatuloy? Dati may missile na tayo, di ba? Yung Bongbong missile. Yung Santa Barbara Project, kung tawagin. Para sa kaalaman ng lahat, check nyo na lang yung Santa Barbara Project. Opo, gumagawa na tayo nung panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. ng missile nung panahon na yun. Okay? So tuloy muna natin to. Check nyo na lang.
Marami ang nagsasabi at nahahalata din naman ng marami. Walang binatbat ang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa lakas ng China. Halos nasa bansang ito ang mga pinaka-advanced, pinakamalakas at pinakamahal na mga armas na hahanapin ng isang bansa sa buong mundo. Habang ang Pilipinas ay may mas maliliit lamang na mga armas panghimpapawid. Karamihan pa sa mga ito ay may kalumaan na. Yan, no? Subalit sa isang kalaban, hindi naman ito tungkol sa kung sino ang may mas malalakas na armas. Mas mahalaga pa rin ang mga sundalo at tauhang makikipaglaban at sila ding mag-ooperate sa mga armas. At sa tingin ng marami, dito malakas ang Pilipinas. Ang mga gamit pangdigma ng China ay talaga namang nakakalula at kaiingitan ng maraming mga bansa. Mula sa kanilang mga state-of-the-art fighter jets, napakaraming mga naval fleets hanggang sa mga hindi mabilang na mga magagandang gamit sa pakikidigma. Ayon sa mga lobas na balita ay silang tinuturing ngayon na may pinakamalaking tank fleet sa buong mundo at malakas na air force na may libo-libong mga aircraft. Sa ngayon ay mas Tsaka mga utol, kung hindi ako nagkakamali, sa lakas parang pangalawa o pangatlo itong China. Next sa United States of America. So palitan lamang sila sa number 2 position ng Russia. Okay, napakalakas nito pati sa personal. Ngunit sinasabi nga ng karamihan ng ilan kung sundalo pag-uusapan ay likas na mas mahuhusay ang mga Pilipino sundalo. Okay, kumpara sa sundalo ng China. Ngunit mga utol, kung kagamitan pag-uusapan ang susunod namang gera. Kung gegera, ang susunod namang gera ay batuhan ng missile. 'Di ba? Yung paulanan ng missile. So doon pa lang talo na tayo. Hindi naman lusoban yan na tao sa tao, barilan. Hindi naman ganun So dun pa lang talagang alam natin kung anong kalalagyan natin dyan sa China. At China po kung hindi ako nagkakamali China ang pinakamalakas na naval force sa buong mundo. Okay? O pinakamarami kung hindi ako nagkakamali. Pero kung US pa rin ang kanilang pagbabasihan ng lakas, kahit na mas marami silang asset ng naval, feeling ko hindi pa rin sila uubra sa United States of America. Okay, pero kung tayo, I wonder. 'Di ba, ilang missile lang ang palusutin patungo sa Pilipinas pakaragay ko talagang magkakandaleche-leche na tayo. Wala talaga tayong laban. Unang-una, napakaraming personals nito, napaka-advanced ng kanilang mga weaponry, talagang dun pa lang kawawa na tayo. Kaya lang naman hindi to nagtatangkang bakbakan tayo ang Pilipinas dahil natatakot to sa mga kaalyado rin natin. Hindi dahil sa atin. Okay? Tuloy na muna natin. Pinapalawak pa nila ang kanilang navy na kung saan meron na rin silang mga nuclear submarine at mga aircraft carrier at destroyers. Pero ulitin ko, ang pagkakaroon ng maraming bilang ng armas at kagamitan ay hindi sumusukat sa kalidad ng kanilang puwersa. May mga lumabas din ng mga balita na ang kalidad ng kanilang mga armas at maintenance ng mga ito ay hindi ganon kahusay at kaganda. Isa pa, ang ginagawang expansion at modernization ng puwersang militar ng China ngayon ay may kaakibat na tanong, naging maayos ba ang mga tauhan nito at dumaan sa tamang pagsasanay? Handa. At saka, ayun nga, questionable. Yun ang pwede natin questionable yung kalidad ng kanilang weapon system, okay, ng mga kanilang mga kagamitang pandigma. Questionable dahil puro clone yan, alam nyo naman yung tsaka yung mga personals nila minsan sinasabotage sila. Lumabas na yung mga balita tungkol dyan, mga utol. Okay, so tingnan muna natin to etong dito ako na South China Sea. Biden says US will defend the Philippines if China attacks. Pero ano nga ba ang mangyayari kung magpapalit na ng presidente ang United States? Mananatili ba yung Mutual Defense Treaty natin with the US? Palagay ko oo. Kasi nagpatuloy yan. Ilang palit lang naman sila ng presidente. Kung ano lang ang magiging desisyon ng presidente ng susunod na presidente ng United States of America, kung ibig sabihin, kung talagang magte-take part na siya, pwede siya makipag-usap doon dyan sa China. Pero alam ko nag-usap na tapos kung sino man papalit, baka mag-usap ulit. Pero yung matatanggal na ba yung Mutual Defense Treaty natin with the US? Palagay ko hindi. Okay? Okay mga utol? So, ayan yung pinaka niya, no?
Sabi ni Biden, ironclad daw ang defense commitment to the Philippines. Okay? So kahit na palagay ko kahit magpalit ng presidente, mananatili yung mutual defense treaty natin with the US at yung iba pang mga alyansa natin sa iba pang mga bansa kagaya ng Australia, Canada, ng Japan, ng South Korea, kasi yun ang pinapatibay ng ating Pangulo sa kasalukuyan, yung ating alyansa sa mga like-minded na countries. Okay? So itong China magdadalawang isip at nagdadalawang isip talaga na atakihin tayo dahil dyan sa mga yan. Handa bang mga ito kung sakaling sumabak sila sa biglaang totoong laban? Kaya ba nilang gamitin ang mga ipinagmamalaki nilang mga kagamitan? Kaya totoo na hindi sa dami ng armas at tauhan ang maaaring pagbasehan upang sabihin na malakas ang puwersa ng isang bansa, kundi ang kalidad ng kanilang mga kagamitan, tamang pagsasanay sa kanilang tauhan, karanasan sa pakikipaglaban at diskarteng pangmalupitan. Pero sa totoo lang, kung karanasan, talagang lamang tayo. Pero ang tanong nga dyan, hindi naman yan maglulusuban ng puwersa di ba? Sa dami ng kanilang asset, puro missile lang ipapaulan yan sa atin. Di ba? Buti sana kung papalya lahat yung kung 100 pakakawalan sa atin, kung papalya doon 99, isa lang. Di ba? Ang hirap umasa doon sa pagpalya o sa hindi trained yung kanilang tauhan na paandarin o paganahin yung kanilang mga rocket system. Di ba? Pero I wonder. Di ba? Kaya nila tayo. Yun lang yun. Pero kung barilan, maglulusuban, yan, may laban-laban tayo. Pero yung ganon, hindi naman talaga maggegera ng ng ganon na, yung lusuban-lusuban. Batuhan na yan, paliparan na yan ng missile, di ba? Tirahan, rocket na yan, rocket na, di ba? Kaya nga nagpapaka-advance ng ng mga sandata dahil nga doon So, I wonder, no? Ano masasabi nyo doon? I-comment nyo. Sa kabilang banda naman ay naroon naman ang Pilipinas. Maliit lamang kaya naman hindi na din nakapagtataka na maliit lamang ang ating puwersang militar. Bukod dito, ang mga piloto ng Philippine Air Force ay hindi na lamang basta nakaupo at pakuya-kuya habang naghihintay ng mga lumang gamit na ibibigay sa atin ng ibang mga bansa. Sa katunayan, noong nakaraang buwan lamang ay isa ang ating bansa sa nakilahok sa air combat drill sa bansang Australia. Bukod pa dito ang kabi-kabilang mga trainings at exercises na nilalahukan ng ating hukbong panghimpapuin katuwang iba't ibang mga bansa. Tama. Malaking tulong ito para sa ating mga tauhan na mas pahusayin pa ang kanilang mga abilidad. Sa panahon ngayon ay alam na din ng Pilipinas kung hanggang saan lamang ang kapasidad nito. Kaya mahalaga na may mga bansa tayong may tuturing nating kakampi kung sakaling magkaroon ng pag-atake mula sa himpapawid tulad na lamang ng Estados Unidos, South Korea, Israel at Japan. Kadalasan din sa mga bansang aking nabanggit ay binibigyan ng Pilipinas hindi na lamang ng mga trainings kundi maging mga armas. Ang aircraft asset ng Pilipinas noong nakarang taon, mayroong 25 attack type ang Philippine Air Force. Ang mga tactical military aircraft na ito ay ginagamit para magkarga ng mga pang-airstrike. Mayroon tayong 25 transport aircraft na ginagamit upang suportahan ang military operation sa pamamagitan ng pagkarga ng mga sundalo, supply at mga armas na gagamitin sa isang enkwentro. Aabot naman ng 24 ang ating trainers aircraft at kagaya ng pangalan nito, ito ay ginagamit upang sanayin ng mga piloto at aircrew sa paggamit ng isang aircraft. Meron din tayong 8 special mission aircraft na binili para mag-undergo ng iba't ibang klase ng over-battlefield drone. Marami na din ang mga helicopter ng ating Air Force na nasa 108 piraso at meron din tayong isang attack helicopter. Pero sa totoo lang ay hindi pa din sapat ang mga ito sa gamit na meron ng China. Kaya tama din naman ang sinasabi ng mga eksperto na dapat ay mas palakasin pa natin ang ating air defense system nang sa ganoon ay hindi tayo basta-basta mabuli ng China kahit pa sa ere. Ang Philippine Air Force ay suportado din ng Air Logistics Command. Silang nakaantabay pagdating sa maintenance, repair at supply chain management ng Air Force. Kabilang na dito ang mga fleet at aircraft ng grupo. Sinisiguro ng command na ito na ang mga assets ng Philippine Air Force ay palaging handa sa kahit anong oras at magagamit sa kung para saan dapat talaga ang mga ito. Kahit naman ata anong gawin natin, tanggapin na natin ang katotohanan na wala tayo sa kalingkingan ng China kung pag-uusapan ng sandatahang lakas. Maaaring sa umpisa ay meron tayong lakas na kahit paanong maipapakita sa kanila, pero kung anong meron tayo sa ngayon ay hindi sapat upang tapatan ang kanilang lakas hanggang sa dulo ng labanan.
Yan, totoo yun, mga utol. Yun lang yun. Doon na mag-e-end yun, no? Pag yung talagang full force attack ang ginawa sa atin, wala tayong magagawa. Pero dahil nga, ang titibay at ang lalakas ng ating mga kaalyado, hindi nila magagawa sa atin. Talagang mapapalaban sila ng bakbakan at worst comes to worst, baka maubos yung buong China sa lakas ng mga ibabato sa kanila ng ating mga kaalyadong bansa. Pero kung tayo, talagang wala tayong laban. Yun lang yun. Okay, pa-comment na lang ang inyong opinion, mga utol. Maraming salamat sa Kasaysayang Pinoy sa pagbabahagi nito. Okay, marami ako natutunan dito. Anyway, patuloy naman ang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Siyempre, matatagalan talaga yan. Paano kung ngayon nga mangyari o sa mga susunod na taon, talagang wala tayong laban. Okay? Mga utol, yun ang dahilan kung bakit nagpapalakas tayo ng alyansa sa mga kaalyado nating bansa. Anyway, paki-comment ang inyong opinion. Maraming salamat. Maraming salamat Kasaysayang Pinoy. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan i-follow kami sa Facebook. Alamin Natin PH. Maraming salamat po.